Hi, hello, good morning po sa inyong lahat. Friday na naman, ang bilis ng panahon. Kaya sa umagang ito, ating tunghayan, si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. Halina, makinig, manood sa maikling devotion ito. Maraming aral ang matututunan sa buhay, pananampalataya, pag-ibig at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya tumutok sa ministeryong ito, bubuhos ang mayamang pagpapala sa iyong buhay. Ito ang inyong devotional leader this morning, Pastor Sunny de la Peña, na nagsasabing, It's a sunny day. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Niyo po ako ang papurihan natin ng Panginoon sa isang awit, Jesus, salamat. Jesus, salamat. Diyos, salamat. Mananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko.
Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako ay dumudulog sa umagang ito sa iyo, O Diyos. Nawa, O Lord, ay dukuban mo ng Santong Espiritu ang iyong anak, O God. Gayon din ang mga nanonood, buksan ang puso, isipan nila sa pakikinig ng mensahe ng buhay. Nawa, O Lord, ay patuloy na sila ay makapaglingkod na may kagalakan, pag-ibig sa kanilang puso, sapagkat ang unang umibig ay ang Diyos na buhay. In Jesus' name, I pray. Amen. Buong puso tayo nagpapasalamat sa magandang awit. Brothers and sisters, ang title po ng ating devotion this morning, The New Commandment About Love. Ayan. Our text today, found in John 13:34 to 35. It says, "A new commandment I give to you, that you love one another, just I have loved you. You also are to love one another. So now I am giving you a new commandment. Love each other, just I have loved you. You should love each other." Yan. So po. Morning po, brothers and sisters in Christ. Remind us to love as Jesus loved. Not tomorrow, but now. God not even just kind of ambiguous, generally in the future. God today help us to love other followers of Christ in a way that show those who are not followers of Christ what the love of Christ looks like in action. Help us to do something today. Yan. Ako, good morning po muli. Ako ay mahilig magtanong kung bakit. Yan, ang tanong natin, bakit tinawag na bagong utos ang John 13:34? Ito ba ay bago o revise lang? Isa sa mga bagong bagay na ipinakikilala ng utos na ito, marahil ay nagbibigay katwiran sa pagtatalaga nito bilang bago. Na si Jesus mismo ay pinakilala ang kanyang sarili bilang isang pamantayan para sa pag-ibig. Ang karaniwang pamantayan bilang mahal mo ang iyong sarili. Love yourself is the number one norm in this world. Pero kay Jesus, iba. Ano ang kahulugan ng John 13:34? Ang mapangyarihang kahulugan ng 1:13:34-35, magmahalan kayo. Basahin nga natin ang buo. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Yan. Kung paano ko kayo minahal, gayon din magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yan. Brothers and sisters in Christ, tinawag tayo ni Jesus sa isang buhay na nagpapahalaga sa iba at naglilingkod sa iba at nagmamahal sa iba. Hindi lamang niya tayo tinawag na mamuhay sa ganitong paraan. Ginawa niya ito para sa atin. Gayon pa man, maraming mga Kristiyano ang nabigo sa aktwal na pamumuhay. Sa ganitong paraan at mukhang walang pagkakaiba sa mundo at sa paligid. Dapat mayroong pagkakaiba being a Christian. 3, isang bagong utos ang binibigay ko sa iyo, sa inyo, sabi ni Jesus. What is the meaning of this? Yan. Ngayon ang utos na ito ay binibigay ni Jesus ay hindi ganap na bago. Ang batas ng lumang tipan ay may katulad na puso sa kung ano ang makikita natin sa susunod na sasabihin ni Jesus. Ang bago ay malapit ng tuparin ni Jesus ang kinakailangang misyon. Yun ang may misyon siya sa pagparito niya. Ngunit, mangunguna rin siya sa pamagitan ng halimbawa, by example. Bago rin ito sa diwa na bahagi ng bagong tipan na pagtitibayin ni Jesus ang kanyang dugo sa krus.
Yan. Sa lumang tipan, ang katwiran ay matamo sa pamagitan ng tamang pamumuhay. Ngayon, ito ay natamo sa gawain ni Jesus para sa atin. Hindi ibig sabihin hindi natin dapat gawin ang matuwid na pamumuhay. Dapat gawin niyon, brothers and sisters. Ngunit hindi upang makakuha ng kaligtasan o pabor sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pagliligtas na ginawa ng Diyos para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus ay nabayubay sa krus. Si Jesus ay nagpakilala ng isang bagong paraan ng pamumuhay at pagpasok sa kung ano ang meron ang Diyos para sa atin. Kapat mga kapatid, mahalin, sabi niya, mahalin niyo ang isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ibig sabihin, kaya ano ang bagong utos na ito? Ito ay pag-ibig. Isang bagay na madalas na binabanggit ni Juan sa kanyang ebanghelyo, lalo na sa mga last chapter, sa dulo. Ang salitang Grego para sa pag-ibig ay lumilitaw lamang na 12 beses sa chapter 1 verse at hanggang 12 ng chapter. Ngunit sa mga kabanata 13 to 21, makikita natin ang mga ito ng 44 na times na pinagbulan. Ngunit hindi ito anumang uri ng pag-ibig. Sinabi sa atin ni Jesus na dapat tayong magmahalan gaya ng pagmamahal niya sa atin. Tandaan na malapit na siyang mapako sa krus ng time na yon. Ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig, yung pagkabayubay sa krus, that is yung pinakamataas, the highest love of God to us. At hanggang sa puntong ito, ay dapat nating mahalin ang mga nasa paligid natin. Una, sabi nga doon, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as you love yourself. Dito ay pinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamagitan ng pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya dapat nating mahalin ang mga nakapaligid sa atin ng may parehong pag-aalay ng pagmamahal. Ito ay malalaman nila na kayo ay aking mga alagad. Paano yun? Ngayon, ang mga Kristiyano ay kilala sa maraming bagay. Ngunit ang ating pag-ibig ay hindi karaniwang nasa tuktok ng listahan. Di rin naglalagay ng gano'n. Number 1 yung pag-ibig. Ngunit hinahamon ito ng kahulugan ng John 13:34 to 35. Ang tinatawag ang ating sacrificial love, ang dapat na maging natatanging bagay para sa tagasunod ni Jesus. Sinusunod natin ng Diyos, sinusunod natin ng iisang Diyos na nagbibigay ng kanyang buhay, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil kailangan natin ito. Ngunit ngayon marami sa kanyang mga tagasunod ang mas gugustuhin na ibigay sa mga taong nararapat sa kanila. Ngunit may gagawin tayo, mga kapatid. Kung ikaw ay isang tunay na tagasunod ni Jesus, kung gayon, ang mga tao ay dapat nilang makita kung paano mo minamahal sila at alam kung sino ang iyong sinusunod. We love because we were first loved by God. Kaning mga kapatid, kung mahal nyo ang isa't isa, talagang simple ang utos na ito. Ito ay talagang madaling unawain, ngunit ang tao mahirap mabuhay. Ang hirap magmahal ng tao. Sila ay mahirap kausap at magulo. Ngunit wag nating kalilimutan tayo rin. At sa kabila ng ating pagkasira, ay mahal pa rin tayo ni Jesus. Sa magitan ng ating pagkakasala, napako sa krus ang ating Panginoon para tayo ay maligtas. Kapag mahal natin ang mga tao, lalo na ang mga mahirap at magulo, pinakikita natin sa ating paligid, ang pag-ibig ni Kristo ay nasa atin. Ito
ay kung paano natin ihiwalay ang ating sarili sa mundo. Minamahal natin yung mga pasaway. Yan, pwede. Dapat mahalin natin yun. Kaya yung pasaway, pag naging mabuti yun, mas matindi ang pagbabago. Ito ang matinding habilin ni Jesus sa atin. Kung mahal ninyo ang isa't isa, malalaman ng mundo na sumusunod kayo kay Jesus dahil kayo ay mga disciples of Jesus Christ. Amen po ba? Nawa ay nabigyan tayo ng biyaya at pagpapala sa mga mensahe sa morning devotion na ito ng ating Panginoong Jesus. Ang iyong lingkod ay ginagamit lamang upang maghayag ng salita ng Diyos. By the way, brothers and sisters, shout out sa lahat ng mga birthdays at anniversaries ng kanilang kasal. Tayo po ay manalangin. O Diyos na mapangyarihan sa lahat, ako po ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sa oras na ito. Nawa, O Lord, ay ang mensahe ay nagkaroon ng biyaya at pagpapala sa mga nanonood, nakikinig, at nawa ay patuloy silang maglingkod na merong tinatawag na sacrificial love, the new commandment about love. In Jesus' name, I pray. Amen. Yan, brothers and sisters, dumating naman po ang oras na tayo ay pansamantalang magpapaalam sa ating devotion o ministry this morning lang, di ba? Si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. At magbabalik tayo sa Friday. Friday na naman. Excited ka ba? I believe, yes. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay di nauubos at lubos-lubos. Yan. Yan, huwag din kalilimutang mag-like, subscribe, and share para laging updated kayo sa mga bagong videos. Sa Diyos ang papuri, pasasalamat. Ito po si Sunny de la Peña nagsasabing, Sunny ang umaga. I love you all. Bye-bye.